Magandang umaga ulit sa inyo mga friendship. Narito na naman po ako upang magbigay po sa laysay at paliwanag sa pag-aaral po natin na inahayag ko sa inyo. Ito po ay isang request po lamang mga kapatid at mga friendship. Meron po sa akin na ipaliwanag ko naman daw po ang sa 1 30 po mga kapatid na ako at ang ama ay isa. Ayan po yan. Marami po nagsasabi, mga friendship, na mga samahan po ngayon, mga sekta, reliyon na pinatitingkad po nila at dinodoktrina nila sa mga samahan nila ay ang ako at ang ama ay isa. Si Jesus daw at ang ama na gumawa ng langit at lupa ay iisa. Yun nga ba ang tinuturo ng Bible? Yun nga ba talaga ang nilalaman? O hinaligaw lang sila sa kanila sa pagkaintindi ng mga verse na yan? Sa 1:30, oo, mababasa po natin ang ako at ang may isa, ang ama ay isa. Pero sa 1:28, dun din po sa teksto na yon, hindi po nila binabasa yung ang ama mas dakila kaysa sa akin. So hindi na po sila isa. Dahil binanggit po ng mismo ating Panginoon Jesus na ang ama mas dakila kaysa sa akin. Ayan po yan, mga brothers and sisters at mga friendship. Siguro mga may 5 patayin lang sila na masasabi nila na teksto na nag-uugnay sa pagiging isa nilang mag-ama. Pero patunayan po natin na sila ay hindi iisa. Iba po yung anak, iba po yung ama, at iba po yung banal na espiritu, mga friendship. Sa creation pa lang po, malalaman po natin na doon sa Genesis, bago po nalalangin na sa libutan, ang tao, ang hayop, ang araw, ang mga bundok, may kausap na po doon ng ama eh. Sabi niya po doon, dalangin natin mga friendship, ang tao ayon sa ating wangis. Ganyan, no? Dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. May kausap po si ang ama po ron eh. Plural. Dalawa po sila, plural. Ayan po. May kausap, hindi po sa isa. At binabanggit po sa kawikaan, kung babasahin po natin, si Jesus po tinutukoy na ang karunungan at ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang anak. Binabanggit po doon sa kawikaan na bago nalikha ang lahat ng bagay, ang kapanatagan ng ang pagpanatag ng lupa, ang hangin, ang mga hayop, ang lahat ng bagay sa mundo, bago na itatag ang mga bundok, nandun na ako. Isipin nyo, nandun na ang anak. Siya po ang karunungan at kaluwalhatian ng Diyos na tinutukoy po sa kawikaan. At kung halimbawa nagdududa po sila, actually meron ako nakadebate sa ganyan eh, isang born again. Hinayaan ko siya magpaliwanag. Paliwanag. Pero po nung ako na po nagsalita, pinakita ko po sa kanya yung mga mga patotoo. Sabi ko sa kanya, nung naglalakad si Simon, naglalakad po siya, nasa lubong po niya ating Panginoong Yesus. Nagtanong sa kanya ating Panginoong Yesus, sabi, Simon, sino ako? Si Simon na po nagsabi, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Tutulan niyo po yung sinabi ni Simon.
Wala pa tayo, hindi pa tayo tao siguro nung mga panahon na yun, after 2,000 years. Excuse me. Binanggit na po ni Simon na ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Isa po pong patotoo. Ito pong, kung naaalala nyo, nababasa nyo sa Ebanghelyo ng Mateo o Lucas o nasa mga Juan, meron pong isang tao na inaalihan ng masasamang espiritu. Talagang parang na ano siya eh, tawag doon po doon, sinasaniban, pumasok sa kanyang katawan ng ang masamang espiritu. Nung tinawag po ating Panginoon para pagalingin siya, ano sabi po niya? Lumayas ka dyan sa katawan niya. Ano po ang nangyari? Bigla pong lumayas ang masamang espiritu sa katawan ng tao na yon. At ang mga masamang espiritu po, ang sabi ay, sila'y nanginginig eh, takot na takot. Tunay nga na ito ay anak ng Diyos. Nakita nyo mga friendship, kapatid. Si Simon, ang masamang espiritu, nagpatotoo na siya anak ng Diyos na buhay. Tutulan nyo po yan. Kontrahin nyo po anong teksto ang gagamitin nyo. Baliin nyo po yung mga binanggit ko na yan. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. At sinasabi rin po sa Santiago, ikaw ay naniniwala na may iisang Diyos. Ang mga demonyo man ay naniniwala at nagsisipanginig. Nakita ninyo, mga brother and sister and fellows, friendship, gusto mo mga demonyo naniniwala na iisa ang Diyos at nagsisipanginig ayon po sa Santiago. Tandaan po natin yan. Wala pa tayo, masamang espiritu na po ang pinausap natin, tinanong kung sino siya. Ulitin ka po sa teksto. Ikaw ay naniniwala na isa ang Diyos. At maganda ang iyong sinasabi. At maganda ang iyong paniniwala. Ang mga demonyo man ay naniniwala na isang Diyos at nagsisipakinig. Ngayon po, ano ko sa inyo? Online? Kuling pumasok na. Maraming mga teksto po. Kuling pumasok, di ba? Kapag babatayan, na talaga po sila yung magkahiwalay. Parang ano po yan eh. Kagaya po nung sinabi natin Panginoon Jesus. Ama ko, ibinigay ko sa iyo ang kanyang pangalan, ngunit hindi nila kinilala. Sa po yan, mga sinasabi natin Panginoong Jesus. Ama ko, Wala pa. nung ang mga apostol ay mamayapa na sa darating na araw, anong sabi po ni Jesus? Ama, tulungan niyo po sila na maunawaan ang salita mo. At sinabi sa mga apostol, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan at doon ko kayo ilalagay. Sabi po niya yan sa mga ano. At nabanggit pa rin po ng mga kasaysayan ng pagiging oneness na tinutukoy ng nila na ang ama tinutukoy ng mas dakila sa kanya. Si Jesus na po nagsasabi. Napakarami pong teksto. Kahit po yung mga namamalakaya, yung mga panahon na mangingisda, nung dumaan po siya, ano sabi? Siya ang anak ng Diyos na buhay. Nakita nyo? Tutulan nyo yan, mga nagpapahayag, nagpapakalat, nandilin lang na ang Diyos at ang Ama iisa. Oo, iisa sila. Iisa po sila saan? Sa layunin. Layunin po ng anak, ang ama, layunin ng anak, iisa para sa mga tao. Ayan po yan. Kaya so, parang ganito po yan eh. Ang tatay mo, abogado, nag-aral ka din ng abogado, isa apelido nyo. Ibig ba sabihin, isa kayo? Ganun po yan eh. Isa kayo, hindi eh.
iisa po kayo sa pagiging abogado. Yan po ang tinutukoy dyan. Hindi po kayo pareho. Naalala ko nga mga fellowship, mga friendship. Ito kwento, maiksi lang. Yung pa nung nasa pauwi ako ng crossing, pauwi po ako. Dito sa ating galing ako ng DepEd. Sumakay po ako ng bus, aircon bus. Nandun po ako sa harap ng bintana sa kanan. Maya-maya po, bago dumating ang crossing, may isa pong grupo na umakit sa bus. Yung mga sister sila, talagang makadamit pa sila. Naisa yung kasuotan. May dala mga leaflets na mimigay sa bus, bigay dito, bigay doon. Ayan. Nagkataon po, isang nanay, isang miyembro nila, tumabi po sa akin. Abay, sabi sa akin kumusta naman, iho? Sabi ko, mabuti po. Inaaralan niya ako habang umaandar ng bus. Sabi niya, alam mo ba, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo ay iisa. Natawa lang ako. Sa pabirong salita, sabi ko, kung Ama may pangalan, ang Anak may pangalan, bakit po ang Espiritu Santo wala? Hindi, iho. Sa ano pa kayong samahan, reliyon? Sinabi po, pero hindi ko na po yan babanggitin. Hindi ko na po. Para respeto sa kanila. Kung natatandaan pa nila, kung mapapanood nila itong video na to. Sabi ko, nanay, iisa sila. Isang persona sa isang Diyos. Wala po akong nabasang Trinity sa Biblia. Wala po. Trinidaders, Trinity, wala po. Sabi niya, wala. So, bakit po sila nag-isa? Yung Ama, yung Anak, Espiritu, isa lang. Siya yung Ama, siya rin yung Espiritu, siya rin yung Anak. Oo. Sabi niya sa akin. Ay, hindi po ako naniniwala dyan. Ano raw ang proof ko? Alam niyo, sabi ko, ayoko sana ma-open. Pero, sa crossing daw sila bababa. Buksan niyo po yung Mateo 3:15, 16, 17. Kayo na po ang bumasa. Di binuklat po yung Bible. Pagkabuklat po niya, sabi po nun, binasa po niya. Ako na sa 3:15 muna tayo. Nang mabautismo nga si Jesus sa Ilog Jordan. Asan po si Jesus? Nasa Ilog Jordan po ang ating Panginoong Jesus. Kasi panahon po yun babautismo siya ni Juan Bautista Ulitin ko po, sabi sa 16. Nang mabautismo nga si Jesus sa Ilog Jordan, tuloy niyo po sa 17. Kapag daka ay bumababa sa kanya ang banal na espiritu na parang kalapate sa kanyang ulo. So, ito po, si Jesus. Bumababa po yung kalapate sa kanyang ulo. Yung parang kalapating espiritu. No, asan po si Jesus? Nasa Ilog Jordan. Asan po ang banal na espiritu? Bumababa parang kalapate sa kanyang ulo. Iwalay na po, no? No? Tingnan po natin sa 17. At kapag dakay, nagsalita ang Ama sa langit, ito ang anak kong kinalulugdan. Nakita niyo na? Asa na si Jesus? Sa Ilog Jordan, ang banal na espiritu, bumababa sa kanyang ulo na parang kalapate, asa ng Ama. At ang Ama ay nagsalita sa langit at nagsasabi, ito ang anak kong kinalulugdan. Isa lang po ba sila, inay? Alam nyo, wala pa silang crossing na kaya na silang bumaba Hindi na siya kumibo Sabi niya, tara, nasa crossing na tayo. Isip ko, malayo pa yung crossing, sa kanto pa. Dahil po sila yung nasukol. Nasukol po sila Hindi niya kayang baliin yung sinabi sa Mateo 3:15, 17. Nagbabaan sila. Hindi po masama ang nasa panig ng Diyos. Although maganda po yan Mabuti yung ginagawa.
Pero, kung aanib ka naman na ikaw ay maliligaw, mag-aral ka muna sa sarili mo. Kagaya po ng post ko nung una na sabi ko po, mag-aral tayo ng Bible. Yung post ko sa huli na ang Biblia ba ay gawa ng tao. Yan po. May mga tao na basta papasok sa religion, hindi alam ang ginagawa. Kagaya po na nakakausap po yung Baptist. Baptist po siya. Nung tinanong ko siya, ikaw ay Baptist? Oo, Brad. Baptist ako. Nagbabautismo ka? Hindi po siya sumagot. Baptist ako. Tinatanong ko kung nagbabautismo ka, Baptist ka, dapat nagbabautismo ka. Hindi niya masagot. Kaya sabi ko, alam mo Brad, huwag tayong pasok ng pasok na hindi natin alam. Parang ganito yan eh. Sasabihin mo, ako barangay. Ako barangay. So ikaw ang tanod. Ikaw ang kagawad. Ikaw lahat. O baka miyembro ka ng barangay. Kagawad ka. Hindi ka barangay. Ganon din sa Baptist. Baka miyembro ka ng Baptist. Hindi ka Baptist. Yung Baptist, yung matatandaan ko po, walang tinayong grupo o tinatag si Juan Bautista eh. Wala po siyang ilanong reliyon tinatag. Ang layunin lang po niya, bautismo natin Panginoon Jesus, dahil si Jesus po ay magiging Mesiyas, makikilala at mangangaral ng mabuting balita ng kaharian. Hindi po siya nagtayo ng mga reliyon. Bakit ngayon po may mga Baptist? Ayun po yan. At mabalik po tayo sa tema natin na ako at ang may isa. Sige, tanggapin natin. For the meantime, ako at ang may isa. Tatanungin ko kayo. Tatanungin ko sila. Ako at ang ama isa sa 1:30. Sino mga pangyarihan sa dalawa? Anak o ama? Pag sinabi niya na ama, paano yung anak? Pag sinabi niya anak, paano yung ama? O di dalawa sila. Di po ba? At yung tatandaan po ninyo na sinabayubay sa krus, ano sabi niya? Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ilang ginagawa. Sana sinabi niya ron, ako ang magpapatawad sa inyo. Hindi po eh. At ang po siya ay namatay. At kung siya po ay nandun sa nakapako na po, doon sa Pyra Pantulos na krus. Ano sabi niya? Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Nakita niyo? Sana sinabi niya, ako din, ang sarili ko, ba't ko pinabayaan? Hindi po ganun eh. Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? May kausap po siya, plural eh. Hindi po pwede siya rin eh. Nakita niyo? Hindi pwede siya rin ang At kung siya po ay nabuhay ng 3 araw, sino bumuhay sa kanya? Buhayin ko sarili ko? Meron bang ganon? Sino po bumuhay sa ating Panginoon Jesus? Hindi po ba? On the 3rd day, He rose again. Binabanggit po ng Bible. Siya ang bumuhay. At sino po ba ang uupo sa luklukan sa kanan ng Diyos? Kahit sa mga anghel, wala po isang binanggit na ikaw ay umupo sa akin luklukan ng kanan. Si Jesus lang po sa huling mga araw. Nung umakyat sa langit, nandun na po siya sa luklukan ng Ama. Sa kanan bahagi ng Ama. So paano magiging isa sila? Sabi nga may mga bagay ako na hindi ko alam eh. Lahat ng sinasabi ko hindi sa akin lang gagaling, kundi sa inyong Ama sa langit. Puro Ama. Pinahay ko yung pangalan, hindi nila kinilala. Puro Ama po ang laging nasa isip niya. So hindi pa pwede sila yung maging isa na sinasabi nila. Natin yung linaw ng mga teksto, ang masamang espiritu, ang mga demonyo naniniwala na isa Diyos. Kung tinasabi naman ng iba, siya ay tao. Ibang reliyon naman. Hindi po pwede siya maging tao eh. Ang sagot may Diyos bang namamatay? May Diyos bang tinuli? May Diyos bang nagutom, nauhaw?
sabi po nila. Siyempre po sabi, nasa katawan tao kaya nga po dun sa, bago siya bumaba sa lupa sabi niya, bigyan mo ako ng isang katawan na aking lulukuban. Yan nga po, yung katawan, isang katawan na ihanda mo sa akin. Yan na nga po yung pagiging katawan tao. Yan po. Ito po matindi. Binabanggit po sa Mateo, sa huling mga araw ng mga tanda, kung paano kung wakasan sa libutan, ang katapusan ng mundo. Kung sila, Ama at ang Anak isa, bakit binabanggit doon? Ngunit sa araw ng panghuhukom, walang makakaalam, kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Nakita niyo na? Bakit hindi alam ni Jesus ang petsa at araw ng paghuhukom? Sila ba yan? Hindi po ba? Isa ba sila? Kaya nga po binabanggit niya lagi na, Ama, mas dakila kaysa sa akin. Hindi ako makagagawa ng lahat ng bagay kung hindi niya dinidikta lumalabas sa aking bibig na sasabihin sa inyo. Yan po yan. Yan po ang mabasa sa mga ministeryo ni Jesus na nagpapatunay sa Juan. So, yung isang reliyon na sinasabi ko sa inyo, Ama, Anak, Espiritu sa isa, pinag-iwalay ko. Lalo na po doon sa Diyos, Ama, iisa. Lalo pong hindi nangyari. So, ang paliwanag po dyan, huwag po tayo basta aanib. Pag yan po ang turo, lalo po tayo maliligaw. Kapag balag po umaakay, lahat po mabubulag, mahuhulog sa hukay. Kasi po, number 1 tactical ni Satanas, para may talikod dyan mga tao, sa Diyos, reliyon ang ginamit niya. Reliyon po ang number 1, the best na ginawa ni Satanas. Kasi po, nakaiba-iba po ng paniniwala. Hindi po magkasundo-sundo ang mga tao sa paniniwala. Merong ganito, merong ganyan, merong bawal kumain nun, may pwedeng kumain nun. Reliyon po. 2,000 po ang reliyon ngayon. Pero isa lang po ang katotohanan. Tandaan nyo. Sabi nga, the truth shall set you free. Saan sa kanila? Mo matututuhan ang katotohanan. O sa akin, para sa opinion ko, hindi ko po kailangan umalib sa mga samahan. Andiyan po ang Biblia. Kasi po, sabi po dyan na karunikaan na ang karunungan sa Diyos ay higit pa sa lahat ng bagay. Yan po yan. Kaya hindi po ako basta may Biblia po Kaya nung tinalakay ko doon sa video ko, meron po akong batayan Total, yan din naman po ipapangalan nila sa hindi. Ikaw na lang sa sarili mo. Talaga po tayong, kasi po ang Biblia passport po yan Passport. Kumbaga sa mag-a-abroad tayo, punta tayo ng ibang bansa, hindi po tayo makakapunta doon kung wala tayong passport Passport po yung Biblia tungo sa kanyang kaharian. Kung wala po yung passport, hindi kayo makakapunta ron sa ibang bansa. Ganon din po sa Diyos. Diwanagin niyo po ang kanyang aral. Marami po ngayon na sa panahon ngayon na talagang piniligaw ang marami. Hula na po niya yan sa huling mga araw. Hinula na po ng ating Panginoong Hesus yan. Kaya po naman, mga patutok po yan na nakaturo nasaan nang galing. Lalo pong ginulo, lalo pong nagulo ang Bible at ang mga pag-iisip ng tao. Paano ko ba naman sasamba? Iisa lang pala sila Di sana hindi gumawa na ng anak. At may nagsabi, siya rin yun. Nagkatawang tao. Hindi naman sinabi doon na ako rin yun. Nagkatawang tao. Hindi naman po sinabing gano'n Ang berbo ay nagkatawang tao. Sino ba ang berbo? Ang anak ng Diyos. Siya tinutukoy. Sa 1:1. Ikaw ay salita.
at ang berbo ay yan po ang berbo talaga. Siya po ang berbo. Wala pong iba kundi siya. Kaya po dyan sa tinatalakay nila na paulit-ulit, Jesus is Lord. Hindi po eh. Anak po siya ng Diyos. Sabi pa nga sinisintang anak. Diba? Siya po ang begotten son ba yun sa English? At ito pa, kung tayo mananalangin, hindi kay Maria tayo dadaan. I am the way, the truth. Sa kanya po tayo dadaan. Kung tayo mananalangin, dadaan muna tayo kay Jesus. Siya po ang verbo ang spokesperson ng Diyos. Kung baka sa Malacanang may spokesperson, ang Diyos din po, siya po ang spokesperson ng Diyos. At bago ko manalangin sa Ama, dadaan ka muna sa Kanya. For example, baka ako'y nananalangin. Kasi sinasabi ko, Diyos namin na sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Diyos namin sinasamba sa Espiritu at pangalan ng Ama. Sa pamamagitan ninyong anak. Yan po, sa puntang pamamagitan, hindi po si Birhen Maria. Sa pamamagitan ng anak, naway patawarin nyo kami o lahat masasabihin mo doon, kahilingan mo, yun. At bago po tinatapos po ang panalangin, sige po Ama, lahat pong ito ay aking pinapakisuyo sa inyong sinisintang anak. Na walang iba ang aming Panginoong Jesus. Amen. Siya po muna talaga. Ang Ama mo tapos po, siya po ang spokesperson. Dadaan po kayo sa Kanya. Kung paano ang boss ay may sekretary na dadaan, ganun din po sa Diyos. Dalawa po sila. Siya the way, the truth. Ayan. Yan po ang tamang panalangin. Wala pa ibang tatawagin ko siya. Sa Armageddon nga na darating, binabanggit po sa Pedro na at bumaba ang anghel na may dalang panikala kasama ang libo-libong mga anghel upang wakasan ang lupa. Siya po ang gaganap sa huling mga araw. Yan. Pero ngayon, minsan nagtataka ako, ang Biblia po, ito ganito lang po kanipis. Yan, ganyan. Bakit? Wala na po yung Old Testament, yung paglalang. Wala na po yung panahon nila Moises. Tinanong ko po sila, bakit ang nipis na lang Bible nyo? Mateo na lang ang Apocalypse. Brad, kasi sinabi ni Jesus ang lahat ng kapahayagan at mabuting balita ay naibigay na sa akin. Kaya hindi na kailangan ng Ama Panahon na po ng Kristo, wala na pong Ama. Ako, ganun ba yun? Sa paniniwala nyo? Sabi niya lahat naman kapahayagan ay binigay na sa akin. At dahil dito magsiyao kayo sa huling Mateo, ganyan yung alagad ng mga bansa. Na inyo'y bautismans sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Iwaiwalay po yun. Binanggit dito ng Ama. Akala ko ba binigay ng kapahayagan sa'yo? Kaya po ang libro nila, Mateo na lang, manipis na. Wala na Ama. Wala na kayo mababasa ng pangalan ng Ama ron. Siya na lang pong bumabanggit ng pangalan ng kanyang Ama. Isipin nyo. Pero nakalimutan nila. Sa paghuhukom, siya ang gaganap. Dala po niyan tanikala. 1,000 taon ikukulong po si Satanas. Maghahari po siya sa lupa. Ang millennium na sinasabi ko sa inyo, sa 7,000 years. Pero ang sinasabi po doon, at kapag ang lahat ay napasuko na, sabi sa Korinto, pasuko na, sabihin, nagampalan na ng anak, mission accomplished, ang anak din ay susuko sa Ama upang ang Diyos maging higit sa lahat-lahat. Nakita nyo na, susuko rin si Jesus sa mga mission accomplished ng gagampanan hanggang kawakasan. Hindi po pwedeng, malipas na yung Biblia, wala na, Ebanghelyo na ni Jesus, makikita natin, wala na po. Diyos Maria Joseph, yung isipin nyo. Yung pong makatapusan ng sanlibutan, yung Armageddon siya po ang papapil Sabi po kapag ang lahat ay napasuko na, gayon din naman ang anak.
pasusukuin. Isipin nyo, pasusukuin sa Ama. Kasi ganito po yan eh. Isosoli na po niya yung lahat ng kapangyarihan eh. Mission accomplished na po eh. Buhay na walang hanggan na po ang darating eh. Diyos na rin eh. Theocratic rules of God na po mangyayari. Susuko rin siya. Ano pa gagawin ni ating Panginoong Hesus? Kundi aalalay na lang siya dito sa mangyayari sa lupa. Susurrender niya po lahat ng kapangyarihan. Ibibigay na po niya. Yun po ang hindi nila alam. Puro si Jesus na lang, wala nang gagam. Hindi po pwede. Ang Ama, susuko rin ang anak sa Ama. Pagkatapos niyan lumagay sa luklukan ng kanan ng Diyos, susuko rin po ang anak sa Ama upang ang Diyos maging lahat sa lahat. Siya pa rin ang may gawa ng langit at lupa. Ayan, napakaliwanag po ng ating topic. Talangin natin naman sa mga espiritu, natatakot sila. Isa lang ang Diyos na buhay. Ang masamang espiritu, hindi pa nga kayo tao eh. Tinukoy na po yan eh. Hindi pa po tayo tao. Nasa Bible na po yan eh. Kaya po minsan kung aalib kayo, hindi pa pwedeng isa eh. Tandaan nyo si Jesus din nananalangin eh. Nunguhuli na po siya sa halaman ng Getsemani. Di ba nananalangin siya? Uhuli na po siya nun eh. Di ba sabi niya, Ama ko, inahayag ko sa iyo ang pangalan. Ang mga apostol, binililan niya sa bahay ng aking Ama. Ingatan mo po sila, Ama, sa iyong pangalan. Pinaingatan ng Panginoong Hesus ang mga alagad, ang mga tao sa kanyang pangalan. So, ano po? Paano sila naging isa? Yan. Sana nasagot ko yung request mo. Naliwanagan ka kung sino at paano sila naging isa. Iisa lang po sila ng layunin sa tao. Layunin ng anak, layunin ng Ama ay iisa. Medyo hindi ko na po pahabain. Nasabi ko na lahat. Ayan. Ang berbo ay nagkatawang tao. Sa pasimula siya ay salita. Yan, siya po yan. Siya po ang karunungan at kaluwalhatian ng Diyos sa araw-araw. Pero nagsabi naman ang Diyos pa lalaki. Ba't nagkaanak? Ba't may anak? Paano nangyari yun? Wag po tayo magtaka. Kung yung mga seahorse nga po, lalaki. Lalaki seahorse ang mga nanganganak Pag mga anak, libo-libo, daan-daan ng mga ng seahorse nanganganak. Lalaki po yun. Kaya hindi po posible. May batayan po yan. Yan. Para pang si Eva at Adan, iisa sila. Bakit po? Sa Biblia po kasi ang bilang 1 plus 1. Sa Biblia po ang bilang 1 plus 1 equals 1. Sa tao po 1 plus 1 equals 2. Paano nangyari yon? 1 plus 1 sa Bible, ang sagot 1. Sa Bible, sa atin po, 1 plus 1 equals 2. Kasi po, sa Eva at Adan, isa lang sila. Bakit po? Sa tadyang sa kinuha ni Adan Nanggaling po si Eva sa tadyang ni Adan Kaya isa lang po sila. Hindi po sila dalawa. Iisa lang po sila. Naging dalawa sila sa mga layunin para mabuo ang sangkakristyanuhan ang mga tao. Ganon din po ang Ama. 1 plus 1 equals 1. Dahil si Jesus po, galing sa sinapupunan ng Ama. Ayan. Pero, isa sila ng layunin. Dalawa sila. Pero sinasabing isa, sa layunin po. Sipin nyo? Naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Isa po sila ng layunin. Kaya 1 plus 1 equals 1. Galing sa Ama. Hindi naman siya galing sa iba Para plus 2. Ganon din naman po si Eva Hindi naman po galing sa iba. Galing kay Adan. Sa tadyang ni Adan. Kaya 1 plus 1 equals 1. Pero layunin isa. Kaya isa sila. Sana nasagot ko yung mga tanong mo, Brad. Kung pag-isipan mo rin mabuti, yung kailanganiban mo, baka naman sakali, paliwanagan ka sa aking mga pahayag. Ayan. So, hanggang dito na lang. Kung meron kang comment, sabihin mo sa akin. At sasagutin ko. So, kaya sinasabi ko sa inyo palagi, ingat, ingat, ingat.
Magandang umaga po. Salamat po.